Kung sino ang huling kumain ng maaasim na pagkain na ito, ay siyang mananalo ng 5,000 piso! Sa video na ito ay nag-imbita ako ng 5 challenger para maglaban-laban sa palakasan kumain ng maaasim na pagkain. At kung sino ang pinakamatibay, ang siyang mag-uwi ng 5,000 pesos. Maubos ko tong mga maasim kasi maasim ako. Papakita ko sa inyo kung paano kumain ng maasim. Kung gusto niyo akong labanan, mahihirapan kayo. Alam niyo ang karime ng panalo? Paldo. Mananalo ako dahil uwagon nito. Wow! Ang mga inihanda kong maaasim na pagkain dito ay kalamansi, dalandan, kamyas, manggang kalabaw at lemon. Sobrang asim ng mga pagkain na yan. Kaya dito natin malalaman kung sino ang pinakamatibay sa kanilang 5. At ang last contestant standing ang panalo ng 5,000 pesos. Panoodin nyo hanggang dulo dahil maraming twist na mangyayari sa challenge na ito. Ang round 1 natin, itong kalamansi. Tingnan natin kung makakaya nila yung asim nito. Ano, ready na kayo mga tropa pits? Yeah! In 3, 2, 1, bakbaki! Itong round 1 ay wala pang rules, kaya pwede pa nilang gawin ang gusto nilang gawin. Uy, yan naman. Binasikan lang nila ang round 1, wala man lang pinagpawisan. Sa Ace mga kaibigan, tapos na, walang kahirap-hirap. At kay Tutoy Tol, binasikan lang din ni Tutoy. Ayun o, oray ko po. At si Jamer, ito yung 2 times champion natin Tol. Nag-champion siya sa Chooks to Go at Mang Inasal. At ngayon, challenger ulit siya sa ating maasim na pagkain naman. At si Goods Tol, ubus na rin. At syempre si Jai, ang ating 1-time champion Tol, ubus na rin. Ngayon ay dumako na tayo sa ating round 2. Ang round 2 naman natin, itong manggang kalabaw. Tingnan natin Tol kung makakaya nila to. Sobrang asim nito. Meron tayo ditong 1 minute timer mga kaibigan. Kailangan nilang maubos ang manggang kalabaw within 1 minutes. Pag hindi nila naubos, automatic, talo na sila. Sinimulan na agad namin ang round 2. Kailangan nilang maubos ang isang slice ng manggang kalabaw sa loob ng 1 minuto. Eh mga kaibigan, may kasamang balat, pakita mo. 45 seconds! Uy, ubusin nyo na! Dito ay nahihirapan silang lunukin yung manggang kalabaw kasi kasama yung balat sa pagkain nila. May eliminate na kaya sa round na ito? Si Jamer tapos na mga kaibigan, wala nang hawak. Ayun si Tutoy mga kaibigan, tapos na rin. Ayun, naubos na. Si Goods, tapos na mga kaibigan. At si Jai, tapos na. Meron na tayong 15 seconds mga kaibigan. 5, 4, 3, 2, 1! Ayun, natagos pa rin ni Ace mga kaibigan. Nakatagos pa rin ang 5 challenger sa ating round 2. Kung ikaw ang tatanungin, sino ang pambato mo sa 5 challenger na to? Ang round 3 natin mga kaibigan, itong kamyas. Sobrang asim na nito. Mangingilo talaga yung panga mo. Kaya tingnan natin kung makakaya ng mga challenger natin. Sa round 3 ay hindi na paunahan dahil isa-isa silang kakain ng 1 pirasong kamyas. At ang rules dito ay bawal na silang mag-react sa asim. Pag nag-react sila, automatic eliminated na sila sa ating challenge. Ang una natin patitingimin itong si Ace Tol. In 3, 2, 1, bakbaki. Yun. Sa mga hindi nakakaalam, ang kamyas ay sobrang asim talaga, lalo na pag naipon yung katas sa ngalangalam mo. Kaya hindi biro ang round na to. Yan. Natagos ni Ace mga kaibigan. Automatic, pasok na siya sa ating round 4. Ang next na kakain ng kamyas ay si Tutoy. Kain. Yan na mga tol. Tingnan natin mga tol. Lakas! Si Jamer naman ang sunod na kakain. Sige tol, bakbakin mo na yan. Yan. Uy, kagi. Ginawang ano? Basic. Ganun-ganun lang kinain ni Jamer ang kamyas. Pinapakita niya ang lakas ng pagiging 2 times champion. Si Goods naman mga kaibigan. Sige tol, bakbaki. Yan na, kinakaban si Goods. Uy. Walang kariyak-riyak boy. Uy, basic! Inisihan lang din ni Goods ang asim ng kamyas. Ang last na titikim ng kamyas ay si Jai. Bakbaki! Uy, kinain agad, ginuya agad. Ayan na mga kaibigan. Uy, basic! Wala din kahirap-hirap yung asim ng kamyas kay Jai. Lahat natagos mga kaibigan, wala pa rin na-out sa ating round 3, kaya magpapatuloy ang ating challenge. Sa round 4 mga kaibigan, tignan natin kung meron nang may eliminate. Ang round 4 ay tinatawag na Guess the Impostor. Meron akong inihandang 5 plastic cups dito. Ang 4 na baso ay lalagyan ko ng normal na tubig. At ang 1 baso naman ay lalagyan ko ng 1 sachet ng sinigang mix. Iba-blindfold ko silang 5 at kung kanino matapatan sinigang mix ay kailangan niya itong inumin. At pagtanggal ng blindfold ay kailangan niya magpanggap na hindi siya ang nakainom ng sinigang mix. Dahil pag napili siya ay automatic eliminated na siya sa challenge. Jamer, 1 to 20. Anong number? 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17. Si Jamer ang napili na uminom ng sinigang mix, kaya siya ang impostor sa round na ito. Inom in 3, 2, hindi tol, 1, game. Dito ay natikman at nalaman na ni Jamer na siya ang impostor, kaya dito natin malalaman kung magaling nga ba siyang magpanggap o mai-eliminate na siya sa ating challenge. In 3, 2, 1, sige, tanggal na. Sige. Yan, tingnan natin mga kaibigan. Sino kaya ang uminom? Ito na ang oras para mag-imbestiga ang 4 na challenger para mahuli ang impostor na si Jamer. Ako, tingin ko si Jamar. Jamer daw? Kasi nung bigla siyang lumunok. Alam mo yun, yung iipon ng laway, tapos bigla lumunok. Pangalawa, malabong si Goods kasi nagsabi siya, ubusin to, matik tubig yun. Diba? Napag-usapan natin na hindi uubusin yun. Safe to. Pero ang nakaano ko si Jamar. Sa pag-imbestiga ni Jai ay si Jamer agad ang napansin niya. Huling-huli niya ang galawan ni Jamer. Kasi pwedeng nang mamain games dito mga kaibigan. Di natin alam kung nang mamain games lang to si Jamer o hindi. Ako uminom eh. Ako talaga. Siya daw uminom? Sa tingin mo tol, anong boto mo? Totoo yan, totoo yan. Napaka-confidential nitong pilian na to. Pero may hinala talaga ako nasa gawing kanan to eh. Kanan. Kahit si Tutoy ay si Jamer din ang sa tingin niyang uminom ng sinigang mix. Dito na ba mahuhuli at mai-eliminate si Jamer sa ating challenge? Tapos na ang ating votings mga kaibigan. Ngayon, simulan nyo na iangat ang inyong mga kamay. Kanan. At sabay-sabay nyo ituro kung sino sa tingin nyong impostor. In 3, 2, 1. Sige, turo. Turo. Lahat ng boto ay napunta kay Jamer. Ang tanong, si Jamer nga ba ang uminom ng sinigang mix? Tentananen! Si Jamer ay uminom na sinigang mix! Tuluyan na ngang na-eliminate ang ating 2 times champion na si Jamer. Jamer stopper talaga si Jay. Ngayon mga kaibigan, sisimulan na natin ang round 6. Ang twist sa round 6 na ito ay sobrang tindi dahil may matatanggal dito. Ang twist sa round 6 ay tinatawag na spin the battle. Isa-isa silang mag-i-spin ng bote na ito at kung kanino matutok ay swerte. Dahil siyang mamimili sa 3 challenger na kalaban niya kung anong maasim na pagkain ang gusto niyang ipakain sa kalaban niya bilang parusa. At hanggat walang sumusurrender sa round na ito ay tuloy-tuloy lang ang spin the battle. Kaya tingnan natin tol kung magkakasiraan sila dito. Pwede silang mamili kung kalamansi, itong dalandan, kamyas, lemon, sampalok at yung manggang kalabaw. Hindi natin titigilan tong round 6 hanggat walang natatanggal sa kanilang 4. Kaya simulan na natin. Ang unang mag-i-spin ng bote ay si Tutoy. Sige, spin mo na tol. Simulan mo na. Oy! Si Tutoy mga kaibigan. Ang napili sa bote ay si Tutoy. Kaya pipili siya ngayon ng isang uri ng maasim na pagkain na ipapakain niya sa isa sa 3 challenger na kalaban niya. Si Yari, sino kaya? Wagon to. Sino? Sige, sa akin. Ano pangalan ng pangalan? Si Jay. Ang tanong, ano ang ipapakain mo kay Jay sa 6 na mga maasim na pagkain na to? Ito. Dalandan? Okay, dalandan daw mga kaibigan. Ang napili ni Tutoy na bigyan ng parusa ay si Jay. At ang maasim na pagkain na napili niya ay isang buong dalandan. Yan tol, kinain na ni Jay. Pag nag-react to, tingnan nyo tol pag nangiwi si Jay, automatic eliminated na to. Uy, wala, basic. Hindi nag-react si Jay sa dalandan, kaya magpapatuloy ang spin the battle. Si Jay! Base. Ang napili ni Jay na parusahan ay si Ace at Lemon ang napili niya. Wait lang. Kailangan mo pumagat At hindi din nag-react si Ace kaya magpapatuloy ang ating spin the battle. Dahil si Ace ang napili mga kaibigan at hindi siya na-eliminate, ngayon siya naman na mag-i-spin. Sige, spin mo tol. Isa pa? Triangle goods. Uy! Napili ni Ace ang sarili niya mga kaibigan. Kaya siya naman ang pipili ngayon ng paparusahan niya. Ace, sino ang bibigay? Ay, mayawa ka na. Ayun yung ibibigay mo. Uncle Dogs. Si kanino mo ibibigay? Kaya Uncle Dogs. Uncle Dogs. Ito si Goods. Ayun tol Si Goods ang napili ni Ace at Sampalok ang napili niyang parusa. Maaasiman na kaya dito si Goods? No, pogi. Grabe si Uncle Dogs. Yun niya. Ito parang crispy pata. Uy, Uncle Dogs. Pogi, walang kano tol, walang katalab-talab. Wala pa ding sumusuko sa 4 na challenger. Sobrang titibay, talagang lahat sila ay gustong manalo. Si Jay ang napili mga kaibigan, kaya ngayon tol, sa tingin mo, sino ang bibigyan mo ngayon ng parusa? Kay Tutoy. Si Tutoy ang napili ni Jay at Kamyas ang napili niyang parusa. Sige. Kugin, titindi. Tingnan natin tol. Poker face. Kugin, timay.
Nagpatuloy lang ang spin the battle. Wala talagang sumusuko sa mga maaasim na pagkain. Hanggang sa may isa ng challenger ang napagpunteriyahan na bigyan palagi ng parusa. Sinong gagantihan mo ngayon, tol? Ang pangalan ng pangalan ko? Kay Ace. Kay Ace. Si Ace ang napili nilang punteriyahin para bigyan palagi ng parusa. Kaya ito na ba ang katapusan ni Ace sa ating challenge? Yan na mga kaibigan, nakaya niya na lahat. Ang tanong, makakaya niya kaya? Sa unang pagpunteriya kay Ace ay nakaya pa din niya na may tagos. Ngayon mga kaibigan, dahil sobrang titibay ng ating apat na challenger, lalagyan pa natin ng another twist, tol. Imbis na isa lang yung parusang ibibigay nila sa isang challenger, ang gagawin natin, dalawang klase na ng maaasim na pagkain ang ipaparusa nila sa challenger. Tingnan natin kung sino na ang mai-eliminate sa game na ito. Dalawang uri na ng maasim na pagkain ng parusa sa kada round. At dahil nga si Ace ang naging punteriya, ay sa kada spin ay siya ang napipili na bigyan ng parusa. Manggang kalabaw tapos ang palok. At ang tanong, kanino mo ibibigay yan? Kay Mr. Blaze. Dalawang uri na ng maasim na pagkain ang kailangang masurvive ni Ace. Hindi na biro ito dahil sobrang tindi na ng asim na naiipon sa katawan nila. Huwag yan tibay ni Ace, tol. Napakatindi din itong tao na to. Hindi pa din tumalab kay Ace ang asim. Sobrang tindi talaga ng dedikasyon niya para manalo sa challenge na ito. Ipanalangin mo na sa'yo matututok ngayon ng bote. Dahil pag hindi natutok sa'yo yan, matik, ikaw ulit ang pipiliin nila. Kahit pili naman nila ako, di naman kami matatapos dito eh. Okay, spin mo na yan. Sige, turo nyo sa akin. Patay! Si Goods na naman ang napili ng bote at si Ace ulit ang napili niya para bigyan ng parusa. Ito na nga ba ang katapusan ni Ace sa challenge? Ano, malapit na to, boy. Ayun na. Solid talaga. Tuluyan na ngang sumuko si Ace sa pagkain ng maasim na pagkain. Ganun pa man ay pinakita naman niya ang kanyang dedikasyon para manalo sa challenge. Kaso ito ay isang palaro na isa lang ang mananalo. Kaya magpapatuloy pa din ang ating challenge. Kaya ngayon, may tatlo pa tayong challenger. Magpapatuloy pa tayo sa ating game. Ngayon mga kaibigan, dadako na tayo sa ating round 7. At sa round 7, automatic may eliminate dito dahil may matinding twist na mangyayari dito. Ang twist na round 7 ay tinatawag na bidding game. Tatlong challenger ang mag-o-offer kung ilan ang kaya nilang maubos na maasim na pagkain within 5 minutes. Kung sino sa tatlong challenger ang napili nilang kumain ay kailangan niyang maubos ang napagkasunduang dami ng pagkain sa loob ng 5 minuto nang hindi nagre-react. Pag naubos niya ito ay automatic pasok na siya sa final round. At yung dalawang naiwan na challenger ay sila naman ang maglalaban para sa bidding game. Pero kung hindi maubos o mag-react yung unang challenger na kumain ay automatically eliminated na siya sa challenge. At yung dalawang challenger na naiwan, sila na ang maglalaban para sa ating championship round. Sa tingin mo, ano yung may offer mo? Isang buong lemon. Ikaw, Goods. Oh, Dalawa. Ano pa ang kaya mong i-offer bukod sa mga yan? Sa tingin mo? tingin ko 3 kalamansi. Tatlong kalamansi. Nagtuloy-tuloy lang ang kanilang pagbid ng maasim na pagkain hanggang sa ganito na kadami ang naipon. 2 dalandan, 2 lemon, 3 kalamansi. Toy, dadagdagan mo pa ba o isi-save mo na sarili mo? Sasave ko na yung sarili ko. Bali ngayon, aayaan mo na sa kanila. Hayaan ko na sa kanila yan. Okay, di na dadagdagan ni Totoy, sinafety na yan sarili niya. Jay, dadagdagan mo pa ba o hayaan mo na kay Goods yan? Sa pang lemon. Lemon, kasi kaya ko yan eh. Dami na yan. Sasave ko na yung sarili ko. O ngayon, Tol, ikaw. Safe na. Safe na. Napagkasunduan ni Tutoy at Goods na kay Jay na ipakain ang maaasim na pagkain na ito. Kung maubos ito ni Jay sa loob ng 5 minutes nang hindi nagre-react, pasok na siya sa final round. Pero kung hindi naman niya ito maubos o mag-react siya, ay automatic eliminated na siya sa challenge. In 3, 2, 1. Bakbaki. Sinimulan na ni Jay kainin ng mga maaasim na pagkain na ito. Sa tingin mo, kakayanin bang maubos ni Jay ang lahat ng to? Inuulit ko lang, pag natapos ni Jay ito mga tol, automatic, pasok na siya sa ating finals tol. At yung dalawa, si Goods pati si Tutoy, paglalabanan pa ang isang slot para sa ating final round. Nagpatuloy lang si Jay sa pagkain. Binibasican lang niya ang asim. Wala man lang kapawis-pawis. Kalamansi, well see. Oh, oy! 3 minutes pa ang natitira sa timer pero konti na lang ang natitira na kailangan maubos ni Jay. Sobrang tindi ng taong to. Unti na lang oh, ilang piraso na lang yung kakainin niya. Ang Swerte tindi. kayo kasi wala ng lemon. 1 minutes mga kaibigan, ano gagawin? Paubos na, tapos na lo. Last ball, lolo.
Ulok ko! Naubos ni Jay ang lahat ng nabiding na maasim na pagkain. Kaya ang ibig sabihin lang nun ay pasok na siya sa ating championship round. Ang maglalaban ngayon para sa final spot natin sa ating final round ay walang iba kundi si Tutoy at si Goods. Goods, ano ang may offer mo sa ating lamesa, tol? Okay, dagdag. Manggang kalabaw. Ay! Isang dalandan at isang kamyas. Bukayo. Magka-counter ka pa ba o papakain mo na kay Tutoy yan? Pag nag-react si Tutoy dyan, talo na yan. Pag kinain ko yan, talaga, sandali lang sa akin yan. Basic sa akin yan, yung 5 minutes na yan. Uy, kumukuha. Isang dalandan. Ngayon, tol, tanongin kita. Magka-counter ka pa ba o hindi na? 5 minutes yun, no? Pero kahit may 5 minutes yun, pag nag-react ka, automatic, talo ka na. Oo, kulang pa ng ano eh. Ay, hindi. Ano pala? Nagbago isip ko eh. Ano? Kainin pala niya. Kainin niya na pala yan. Kainin niya na pala yan. Dito ay napagpasyahan ni Tutoy na si Goods na ang papakainin niya sa mga maaasim na pagkain na ito. Kung makaya ni Goods maubos ang lahat ng ito within 5 minutes, eliminated na si Tutoy. Pero kung hindi naman makaya ni Goods, siya ang may eliminate at si Tutoy ang papasok sa championship round. In 3, 2, 1, go! Ayun na mga kaibigan, 5 minutes yan. 5 minutes to, pero pag nag-react yan, pag nangiwi yan, automatic, talo na yan sa game natin. Sinimulan ng bakbakin ni Goods ang maaasim na pagkain. Tignan natin kung siya nga ba ang papasok sa final round o si Tutoy. Uy, pag umalaliin tol 3 minutes pa. 3 minutes and 50 seconds pa to. Tibay din, lahat talagang tibay. Sa mga oras na ito ay sobrang bilib na bilib talaga ako sa dedikasyon ng mga challenger. Talagang lahat sila ay gustong-gustong manalo. Ayun na toy, isa na lang tol. Patapos na. Ayun na, wala na, nakain na. Tingnan natin kung magre-react. Wait lang. Patay ka toy, gagi, talo ka toy. Puwing lang ako. Dito ay malinaw na naubos na ni Goods ang lahat ng maaasim na pagkain nang hindi nagre-react. Kaya automatic, eliminated na si Tutoy sa ating challenge. Ngayon mga kaibigan, magpupursid na tayo sa ating final round at dito na natin malalaman kung sino ang mananalo ng 5,000 piso. Ang final round ay tinatawag na deal or no deal. Ang game na ito ay pagalingan mang psycho. Meron akong 2 papel na inihanda. Ang isa dito ay may nakasulat na win 5,000 pesos. Ang isa naman ay bokya. Ang isang challenger ay may tsansa na makita ang papel na nasa kanya. At ang isa namang challenger ay iimbestigahan niya kung makikipagpalit nga ba siya ng papel sa kalaban niya o hindi. At kung kanino matapat ang papel na may nakalagay na win 5,000 pesos, siya ang ating champion sa challenge na ito. Ngayon, sisimulan na natin. Pero bago yon, kailangan muna magba-topic muna kayo kung sino manalo dito. Siya ang may tsansa na makakita ng papel niya. Sige, ba-topic. Hoy, panalo si Jay tol. Si Jay ang nanalo sa Batopic, kaya siya lang ang makakakita ng papel na nasa kanya. Hindi ko muna ipapakita sa inyo kung anong papel ang nakay Jay para pati kayo ay malito sa mangyayaring psycho game. Tignan natin kung sino ang mag-uuwi ng 5,000 pesos. Ngayon, pwede kayo magtanungan. Pwede mong tanungin si Jay at basahin mo yung mukha niya kung nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling. Sa iba napunta yung 5,000? Sa kanya daw. Ano bang gagawin mo sa 5K kung sakali? Wala, di ko alam kung ano gagawin ko. Pero bahala na kung saan mapupunta yung 5,000. Ikaw, saan mo gagamitin? Sa akin siguro sa ginagawa naming diskarte ni Tutoy para may pampuhunan kami. So may purpose yung premium mo sa akin. Wala. Di ba sabi ko nandito yung 5,000? Nagsisinungaling ako. Mali, ano yung nakalagay dyan? Bukya ang nakalagay dito. Ang unang sinabi ni Jay ay nasa kanya daw ang 5K, pero ngayon ay bokya naman daw. Kaya dito na nagsisimula ang panglilito ni Jay. Nagsisimula na ang manipulation. Hindi mo na alam kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Basahin mo yung mukha ni Jay kung nagsasabi nga ba siya ng totoo na bokya to o nandito talaga yung 5,000. Sa tingin mo ba, nagsasabi siya ng totoo na bokya to? Hindi siya nagsasabi ng totoo. Nagsisinungaling siya. Bali, ang sa tingin mo, nandito yung 5,000? Di ba kanina, 5,000 to? Dahil may purpose yung premium mo, bokya na to. Bibigay ko na sa iyo. My God. Bokya to. Ang tanong, maniniwala ka ba sa matatamis na salita ni Jay? Baka kasi minamanipulate ka lang nito pero nasa kanya pala talaga yung 5,000. Ibig sabihin lang nun tol, itong papel na to, ito yung 5,000 piso. Itong papel niya, ito yung bokya. Pag binuksan mo to, pag
nakalagay dito, win 5,000 pesos. Matik, ikaw ang mananalo ng 5,000 piso. Pero, kung minamanipulate ka lang ni Jai, yun pala bokya to. Pag ito binuksan mo ng bokya, matik, talo ka. Kaya ngayon, tatanungin kita, tol, makikipagpalit ka nga ba ng papel kay Jai? O paniniwalaan mo na bokya to at ikikip mo na lang ang papel mo? Sinabi niya kasi wala daw siyang gagawin. O, wala siyang pagkagastusan. Pero sa madaling salita, di niya na kailangan ng pera. Oo. Huwag ka na makipagpalit, sinasabi ko sa iyo. Ano, makipagpalit ka hindi? Sakali nagsasabi ka na totoo. Ito kasi pagsimula namin sa business ano. Kaya nga, 5K yan, kaya huwag ka na makipagpalit. Hindi na ako may pagpalit. Sure ka na dyan? Sure ka na? O, di ka magsisisi. Di ka magsisisi. Pag kinamayan mo, ang ibig sabihin lang nun, pinaniwalaan mo ang matatamis na salita ni Jai. Hindi na ako may pagpalit. Hindi na ako may pagpalit. Okay. Sige, Kamayan kamayan. na, kamayan na kita. For the good luck. Dito ay napagpasyahan na ni Goods na hindi na makipagpalit ng papel kay Jai. Kaya dito na natin malalaman kung tama nga ba na nagtiwala siya kay Jai o uuwi siyang luwaan sa challenge na ito. And 3, 2, Hanggat! 1! 5,000 ng papel na nabuksan ni Goods kaya siya ang nanalo sa ating challenge. Tama nga na hindi siya nakipagpalit ng papel kay Jai. Sobrang honest ni Jai, panalo! Sinabi ni Jay ang totoo na bokya ang papel na nasa kanya. Mabuti na lang nagtiwala si Goods kaya siya ngayon ang ating bagong champion. Siya ang nanalo ng 5,000 piso! Salamat po at may pamasahe na kami pauwi ng Palawan. Maraming salamat sa inyo at sa buong bubuo ng programa. Kaya ikaw, kung gusto mo sumabak sa mga challenge na to katulad namin, wag na wag mo kakalimutan ang mag-like at mag-share at subscribe!